Ang alamat ng pinya. May mag-inang Rosa at Panang na nakatira sa liblib na lugar. Dahil mag-isang anak lang si Panang, lumaki siyang sunod ang layaw sa ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Panang at matututo rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na subalit nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak. Bagkus, naging tamad ang dalagita. Ang alam lang gawin ni Panang ay kumain, may mantana, maglaro, maligo, at matulog. Lagi pang nangangatwira na pagod sa paglalaro kapag inuutusan ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak kaya naman siya na lamang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak na ipagluto siya ng lugaw. Panang anak ipagluto mo nga ako ng lugaw. Sumunod naman si Panang ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Panang. Gusto mang magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit paano pinagsisilbihan siyang anak. Minsang nagluto si Panang ay umiral ang kanyang catamaran bawat bagay na hanapin ay itinatanong niya sa kanyang ina. Nanay, nasan ang palayok? Nanay, nasan ang sandok? Naway magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga hinahanap mo. Tumahimik si Pinang at padabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas ang mga oras hanggang sa nalipasan si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya ang paghihintay. Nagising siya ng dapit hapon na. Malapit nang gumabi ngunit hindi na narinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulang o pagdadabog. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit niyang tumayo upang hanapin ang anak. Ni isa man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pinang mula pa kaninang umaga. Hindi nawala ng pag-asa si Aling Rosa. Marahil, nandyan lang sa tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niya marahil nagtatampo lamang si Pinang dahil sa huling sinabi niya. Nagpagaling siya at nagpalakas upang mahanap niya ang anak ngunit naging bigo siya. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa bakuran ng bahay. Dahil likas siyang maaruga, araw-araw ay diniligan niya ito hanggang sa namunga ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga, hugis ulo ng taol at maraming mga mata, bigla siyang nalungkot nang maalala ang sinabi niya sa anak. Nagkatotoo ang mga sinabi niya. Tahimik na tumangi si Aling Rosa,